for today's video, ito, sabihin ko, ang sikreto, actually hindi naman to sikreto, ang hirap kasi, lalagyan ko pa ng mga drama. Ito na lang, ang kailangan mo kapag nagko-cornering ka, yung fork o yung forks dapat naka-compress. Kung nagko-cornering ka at ang fork mo ay hyper-extended o naka-extend, magra-run wide ka, sesemplang ka. Kinakailangan, para mas maganda ang cornering mo, pag nagko-cornering ka, naka-compress ang forks. Alright, welcome to another video dito sa Man Cannot Ride. So bakit ganun? Kapag naka-compress ang fork, ibig sabihin loaded yung front tire. Ano yung loaded? Okay, hindi yan globe or smart. Loaded, ibig sabihin yung weight bias. Kasi dalawa yung gulong nito, di ba? Rear tsaka front. So may weight bias. Pag yung motor tumingala yung harapan, yung lumuluhod yung likuran. Kapag tumuwad yung likuran, lumuluhod yung harapan. So yun yung weight bias, okay? Kapag naka-compress ang fork, loaded yung front tire, loaded, okay? Naka-dive yung motor. Ang kagandahan nun, kapag loaded yung front tire, mas mabigat ngayon yung effective weight niya. Okay, yung weight transfer. Anong maganda sa weight? Weight equals grip. Okay, weight equals grip. Alright? Subukan mong maglagay ng papel sa ibabaw ng lamesa, walang nakapatong sa papel. Kapag hinila mo yung papel, wala siyang grip, wala siyang gaanong kalaking friction dun sa table, di ba? Pero pag pinatungan mo yung papel ng kahit anong mabigat, pag hinila mo ngayon yung papel, mas mataas na yung friction dahil nga may grip na. Kumbaga parang may kapit na yung papel tsaka yung lamesa dahil dun sa timbang na nakapatong sa kanya. Or, sige, baka sabihin nyo, kasi may mabigat sa ibabaw eh. Ganito na lang, isang bond paper o yung isang papel, ilagay mo sa lamesa, hilahin mo, dudulas yun, di ba? Walang masyadong grip. Ilagay mo yung buong, yung 500 sheets of paper. Tapos ngayon hilahin mo, di ba? Yung weight na yon na maglo-load sa front tire, magbibigay ng grip sa front tire. Mas mahalaga ang front grip sa cornering kesa dun sa rear grip. Kasi sa cornering, pag ito ang nawalan ng grip, kailangan talagang sobrang galing mo para maisalba mo to. Pero yung rear tire, during cornering, pag yun kumawala or nawala ng grip at marunong kang mag-drifting, marunong kang may high level of skill ka, masasave mo yun. Pero ito, mismong mga suspension tuners na, mismong mga racers na, at mismong mga experts na nagsabi, pag dito ka sa unahan nawalan ng grip while cornering, you're down, baby. You're down, baby girl. Bagsak ka na. Kahit pag gaano kagaling yung skills mo. Now, so yun, di ba? Compress yung fork, loaded yung front tire, nandito yung weight bias, yung weight transfer, weight equals grip, there's more grip. Another one, yung tinatawag na suspension geometry. Okay, iniiwasan ko magpaka-technical kasi marami nagrereklamo, but ito lang yon. Meron tayong tinatawag na rake. Mali pala yung camera ko, dapat sa ano. Okay, meron tinatawag na rake angle. Yung rake angle na yan. Okay, basta may rake. Paglaki ng rake angle, the motorcycle wants to go straight. Pagliit ng rake angle, the motorcycle is agile. It will be agile sa cornering. Mas maganda siyang, mas mabilis, maliksi na mag-change ng directions. Another one is yung trail.
Okay? Yung tinatawag na mechanical trail, sinusukat din yan. Saka na natin gawa ng ibang video. Pero yung mechanical trail naman dito, yan. Basta merong sukat yan. Okay? Gagawan ko na lang ng video. Kasi kapag mas mahaba yung trail o yung mechanical trail, the motorcycle wants to go straight. Pag maikli yung trail, the motorcycle is agile. So ngayon, so alam na natin ngayon na mas maliit na rake o kapag lumiit yung rake angle at kapag umikli yung trail length, yung haba ng mechanical trail, mas magiging agile ang motor. Papaano mo paliliitin yung rake angle at papaano mo paiikliin yung mechanical trail? Kapag ang fork ay nag-compress, yan, sumagad, mas lumiliit ang rake angle, mas umiikli ang mechanical trail. So that means kapag naka-compress ang forks before and during cornering, mas mataas ang agility ng motor. So yun yung dalawang mahalagang bagay for cornering. You have more grip and your motorcycle is agile. Alright. Bigyan ko na lang ng real life example, pero hindi naman to, this is not a hard and fast rule, okay? Ang mga sports bike, yung mga, let's say MotoGP or World Superbike, yung mga prototype racers ng MotoGP, yung mga race bikes ng superbikes ng World Superbike, ang kanilang rake and trail ay mas maliit compared to street bikes. At yung street bikes natin, mas maliit yung kanilang rake and trail compared to let's say cruisers. Kasi iba yung suspension geometry ng mga cruisers. Okay? But anyway, saka natin gawa ng video yan. What I'm trying to say here is, kahit yung mismo mga experts sa MotoGP at saka sa World Superbike, alam nila ang kahalagahan ng mas maliit na rake angle at mas maikling mechanical trail for cornering. Okay? For cornering. Kasi, isisingit ko na rin, meron din namang benefit yung malaking rake angle tsaka yung mahabang mechanical trail because it will provide you with stability. It will provide you yung self-correction ng motor. It wants to go straight. So, mahalaga din naman yon. Kailan naman nangyayari yon? Kapag ang fork ay extended or nag-rebound ang fork. So, ito tatanong ko sa inyo, during cornering, ano bang gusto mong gawin ng motor mo during cornering? Di ba mag-corner? Kung naka-extend ang fork mo, the bike wants to go straight pero nasa corner ka, dun mo ngayon mararanasan yung nagra-run wide. Sa halip na lumiko ka, dahil pinaangat mo yung unahan mo, dahil na in-extend mo yung nag-rebound yung fork mo, ang nangyari sa halip na lumiko yung motor, gusto niya, it wants to go straight. Why? Kasi lumaki yung rake, humaba yung trail, na-unload yung front tire, less grip, the bike wants to go straight. Kailan nangyayari yon? Kapag yung nasa corner pa lang tayo, binabagtas natin yung corner, nasa corner entry pa lang, nasa mid corner pa lang, biglang binuksan mo yung throttle kasi gusto mong habulin yung mga ka-group rides mo. Binuksan mo na yung, anong nangyayari pag binubuksan ng throttle? Nagre-rebound yung forks. Yung weight bias ngayon, aangat yung fork, magi-squat yung likuran kasi binuksan mo yung throttle, aarangkada ngayon yan. Naka-corner ka. So sa halip na nakatutok yung unahan mo with more grip, pagbukas mo ngayon ng throttle habang nagko-cornering ka, aangat yung unahan, magi-squat yung likuran, hindi ka magko-corner, dediretso ka. Ang tendency ng motor is to go straight. And again, this is depending dun sa pace. Okay? Kapag moderate pacing, okay lang yun na may bahagyang arangkada.
That's another video. But ang focus ka lang ngayon is yung effect ng pag-compress ng fork at saka yung kanyang pag-rebound. So for cornering, the fork needs to be compressed para makuha niya yung benefits ng loaded front tire, weight bias, weight transfer, more grip. Compressed fork, lumiit yung rake, umikli yung trail, agile yung motor. Then you can corner better, you can corner faster, you can have fun. Mararamdaman mo yung saya ng pag-corner kapag proper cornering skills yung ginagawa mo. And how do you compress the forks while cornering? Ang dami ko na nagawang video dito. Trail braking. Okay? So, tingnan nyo yung mga trail braking videos na ginawa ko, or gagawa na lang ulit tayo ng bagong trail braking video. Napakasimple lang yan. Ito yung paggamit ng front brake while you are cornering. O, marami mga matatanda dyan na magsasabi, ano yan, mali yan, mali. Hindi ganyan ang itinuro ni Magellan. Okay. So, let's learn how to ride properly, because if we know how to ride properly, we are safe on the road. If we are safe, we can have fun. Safety is fun. Proper riding skill is fun. And proper riding skill is safe. And safety is fun. And cornering is fun if you're doing it properly. Anyway, so thank you so much for watching the video. Oh, I'll see you on the road, and I'll see you on the next one.